magandang hapon po sa lahat at muli nandito po tayo ngayon muli sa ating pag-aaral sa About Authority of the Believers, na kung saan ay tinalakay na po natin kagabi yung isang MP3. Ngayon po ay yung pangalawang MP3 po yung ating pag-aaralan. At bago po ang lahat ay glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa gabing ito na kung saan, O God, muli kami sama-sama upang mag-aral ng salita, upang patuloy kaming lumakas sa aming pananampalataya. Lord, salamat sa pagkatunay, O God, na ang iyong salita ay dulot nito ay buhay, dulot nito ay pagpapala, dulot nito ay kagalingan, O God. Salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, bago po kami patuloy na mag-aral ng salita, hayaan mo, Panginoon, narito po kami, nagpakumbaba po sa iyong banal na harapan. Kung mayroon man kaming nagawang pagkukulang sa iyo, O God, kung may nakagawa man ng pagsuway o pagkakasala sa iyo, hayaan mo, Lord, na patuloy po kaming humingi ng tawad upang maging hadlang upang hindi namin maunawaan ang iyong salita, at higit sa lahat, ang papuri naming awitin sa iyo ay tunay na magiging kaaya-ay at kalugod-lugod sa iyo, O God. Salamat, Lord, at Holy Spirit, ikaw ang tangi naming guro na siyang tuturo sa bawat isa sa amin, magpaunawa sa iwagan ng salita. Gamitin mo lamang iyong lingkod upang maihayag ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, at tunay na nagpapasalamat po kami sa kabutihan at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo ang aming papunon. At tunay, sa oras na ito, wala kaming ibang itinataas at tinadakila kung hindi ang iyong banal na pangalan, O God. At patuloy po kaming nagtitiwala sa iyong Santong Espiritu na siya naming tanging guro, na siyang patuloy na manguna at magbigay pang-unawa sa amin at magtuturo sa hiwagan ng salita upang amin itong maunawaan, O God. Salamat, Lord, at tunay na pinagpala mo na ang bawat isa sa amin, ang mga nakikinig, Panginoon. At higit sa lahat, ang iyong lingkod na gamitin mo lamang ako na maging daluyan ng iyong mensahe, Panginoon, at tayaan mo, Lord, na ikaw lamang ang siyang mataas, mulawalhati sa aming mga buhay, lalo na sa aming kalagitnaan, O God. Ikaw lamang ang siyang mataas, madakila. Salamat, Ama, at maingat po namin binabalik sa iyo ang lahat ng papurit at salamat kung aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napag-aralan po natin kagabi yung gandang gabi po sa lahat. Napag-aralan na po natin yung MP3 1 kagabi, na kung saan ay tunay na kung ating pong balikan ang ating mga pinag-aralan mula sa Blood Covenant, na kung saan ay kung ating pong naunawaan ang ating mga pinag-aralan ay busog na po tayo sa salita ng Diyos, sapagkat sa Blood Covenant ay naroon na kung saan ay itinuro na sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga itinuro ng Diyos sa atin yung lahat ng bagay, kaya nagkaroon po tayo ng pagtuturo ng integrity, na kung saan ay kailangan pong mayroon po tayong integrity sa ating sarili bilang mga lingkod ng Diyos. At sumunod pong lesson natin ay yung repentance, kung may totoo po tayong pagsisisi na tunay na. Kaya nga po, pinagkalooban po tayo ng authority ng Diyos. Kaya na ngayon ay nasa authority of the believers na po tayo bilang mga mananampalataya na pinagkatiwalaan at pinagkalooban ng Diyos ng authority. Kung saan ay sabi nga sa Matthew 18:18 na what we bind on the earth must have already been bound in heaven. What we bind or lose, all heaven's power back to your authority. Amen? Kaya kung titingnan po natin, tiningnan ko po yung authority, anong kaibahan ng authority at yung ability, na kung saan, sabi dito, yung definition ng authority or meaning ng authority, sabi dito, authority is the freedom to decide or a right to act without hindrance. All such as authority begins with God, for there is. So yun pong principle ng authority na sabi dito means the power to act, decide. Command authority is the concept of rightful power. So yun pong ability, kasi nga inulit-ulit ko yung ability ay ito po sa Diyos. Mayroon po tayong, kasi yung ability sa Tagalog ay kakayanan, na mayroon po tayong kakayanan na ang ating kakayanan ay may hangganan. Para bang katulad ng kaya mong hindi matulog magdamag, pero hindi mo
kaya na hindi na matulog. O kaya yung kakayanan natin na kaya nating bumuhat ng isang sakong bigas pero hindi na natin kayang bumuhat ng dalawang sakong bigas. Yung ating kakayanan may hangganan. Kaya yung ability, yung divine ability, yun po yung galing sa Diyos. Yung divine ability na walang hanggang kakayanan, na yung kakayanang magpagaling, kakayanang pasaganain ka, kakayanan na kung saan ay bigyan ka ng katalinuhan o kakayanan na bigyan ka ng kalusugan o ano paman ang ating hinihiling, yun po ay nanggagaling sa Panginoon lamang, yung divine authority, na kung saan ay yung ating kakayanan ay may hangganan, pero yung divine authority, ito po ay nanggagaling sa Diyos. Kaya yun po yung ating pinag-aralan kagabi, yung hinalintulad po tayo sa policeman na kung ikumpara po sa ating mananampalataya, paano po tayo ma-recognize bilang mananampalataya? Kasi yung police, na bagamat mayroon silang ability, pag sila po'y duty, hindi po nila ginagamit yung kanilang ability. Ang ginagamit nila yung authority sa pamagitan ng kanilang uniform. Makikilala na natin na sila po'y may authority na nahulihin po tayo kung tayo po ay sumuway. So, naunawaan po natin na sabi nga dito, ability to something is a quality to skill that makes it possible for you to do it. So, yun po na kung saan ay maunawaan po natin sa pamagitan ng pagbabasa ng mga verses sa Tagalog. So, maunawaan po natin ng lubusan. Amen? Kaya nga sabi dito po tayo sa the name of Jesus na mababasa po natin sa Book of Acts chapter 3 verse 6. Yung pasimulang verses na ating tatalkayin sa pangalawang MP3 na kung saan sabi dito, such as I have. Ang sabi ni Peter, silver and gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus of Nazareth, walk. So, naunawaan ni Peter na yung authority, mayroon po siya karapatang gamitin sapagkat ito po pinagkatiwala ng Diyos na sinabi niya wala siyang ginto at pila pero mayroon po siyang ibibigay dito sa taong natalan ni Jesus. Pwede po siyang mabago ang kanyang buhay sa pamagitan at yun po ay binigas, inirelease lamang ni Peter yung authority at ura-urada ay nangyari sapagkat tulad na ating pinag-aralan kagabi na pag inirelease po natin yung authority, i-release din po ng Diyos yung ability, yung divine ability na kayang magpagaling. Kasi dito sa authority of the believers, ito po ay halos yung hindi po yung pahabang panalangin kung hindi gagamitin mo lamang yung authority bigkasin. Kasi kung atin pong titingnan sa Book of Proverbs 18:21 na sabi, death and life and the power of the tongue, buhay at kamatayan ang lumalabas po sa ating bibig. Kaya nga bilang mananampalataya, yun pong mga lumalabas po sa ating bibig, dapat po nating ingatan kasi lagi ko ang sinasabi, kung sino man nagsasalita siyang unang aani bago ang iba. Kaya nga, hindi ba sabi nga ng banal na kasulatan, huwag po tayong humatol sapagkat pag tayo po'y humatol, hatulan din po tayo sa ang ating laging binabantayan kung hindi ang ating mga sarili. Amen? Kaya nga, sabi dito, kung titingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, workers together with Him. So, ito po yung authority at ability ay parehong gumagawa na parang katulad na tayo po ay sabi nga sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Sino pong katulong sa gawain ng Diyos? Tayo po. Sabi dito, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay ng Diyos sa atin. So, kanino binigay? Sa atin. Sabi dito, all the power and all the authority that Jesus has is invested in this name and He have a right to use. Yun po yung naintindihan po ni Peter, naunawaan po niya yung authority. Kaya nga po sinabi niya sa Acts, I have no silver and gold. What I have, I give you. In the name of Jesus in Nazareth, walk. I have the right to use it. So, dapat po nating maintindihan na mayroon po tayong karapatan na gamitin
Pero kung hindi po tayo sumunod sa Diyos, wala po tayong karapatang gamitin yung authority ng Diyos. So maliwanag po yun sa atin. Tayo po'y namumuhay sa kasalanan, naintindihan na po natin, na tinalagay na po natin ang repentance, ang totoong pagsisisi, hindi muling babalik sa pagkakasala. Kasi kung ganun po tayo, ay sayang yung ating panahon. Sabi nga dito sa ating binasa sa 2 Corinthians 6:1, na huwag po nating sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Na yung pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos ngayon, kasi ang kaligtasan, sabi, hindi bukas, hindi sa nakaraan, kung hindi ang kaligtasan ay laging ngayon. Kung ano tayo sa Panginoon, na kung saan ay atin pong babantayan ang ating mga sarili kung tayo po ba'y totoong lumalakad at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga si Peter po dito ay tunay na naunawaan niya na wala man sa kanya yung mga bagay na yon na silver and gold, pero yung mayroon siya, yung authority ng Diyos na kailangan lamang i-declare at i-release. Pag ni-release po natin yung authority na kaloob sa atin ng Diyos, ang divine ability naman ng Panginoon ay i-release din na kasamang kumikilos at gumagawa. Kaya nga pag nagpipray, talakay natin kagabi, yung ang Panginoon hindi yung pag nagpapagaling, inuutusan lang at kinukuman lang yung sakit, o kaya kinukuman ang taong magaling ka na, at sa orada nangyayari yung kagalingan. Amen? Kaya nga sabi dito, number 1, in the name of Jesus, na sabi dito, in prayer, pag tayo'y nananalangin. Kung titingnan po natin sa John 16:23-24, hindi kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, at ibibigay niya sa akin sa pangalan ng ating Panginoon. At sabi dito, hanggang sa ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa ngalan ko, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ako po'y naniniwala, kaya po maraming mananampalataya na hindi talaga lubos na yung iba, nagbabackslide, yung iba nanghihina kasi nga hindi talaga nila nararanasan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero kung maranasan ng bawat isang mananampalataya yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating natutunan, ako'y naniniwala na never na itong mag-isip na mag-backslide o lumayo sa Diyos. Kasi ako, kung hindi ko naranasan ang kapangyarihan ng Diyos, siguro isa na rin ako na hindi makapanatili, na hindi ka man gaano kalakas. Dumadaan tayo sa mga pagsubok na dumarating na tayo nanghihina, pero never nating maisip na tayo po ay tumalikod sa Diyos. Amen? Na kung saan, kung ating titingnan, yung John 16:23-24, ito po yung pattern ng panalangin, pattern for prayer. Ito po ay we have power of attorney, na kung saan yung authority pa, kung ating ibabase ngayon sa literal, na hindi ba kung may power of attorney, i-allowed ang lahat. Yung kung may nilalakad ka, kung may kailangan para ma-approve, kung mayroong kang papers na may alanganin, kailangan paggawan mo ng power of attorney. Ngayon kung may power na attorney, i-approve na yon. So ganun din po tayo na mananampalataya, ay hindi lamang power of attorney ang ating tinanggap, kung hindi power ng Panginoon, authority ng Panginoon ang ating tinanggap nung tanggapin po natin ang Panginoon. Amen? Sabi dito, yung John 16:23, ito po yung pattern ng prayer. Nasabi dito, if you have a need that needs to be met, you are not to pray to Jesus or to the Holy Spirit. You are to pray to the Father in the name of Jesus. Katulad ng ating binasa na tayo po ay sa pangalan ng, kaya sabi dito, you are to pray to the Father in the name of Jesus. So gagamitin po natin yung pangalan ng Panginoon. Come to the Father in the name of Jesus. So hingin po natin sa pangalan ng Ama, kasi sabi dito, if you have a need that needs to be met, you are not to pray to Jesus or to the Holy Spirit, but you are to pray the Father in the name of Jesus. Kasi ating basahin dito na sabi din, hingin ninyo sa Ama, sabi nga dito, hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, at ibibigay yung verse 23. Hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan at ibibigay sa inyo. So maliwanag po yun. Nasabi dito, asking for Jesus' sake is not asking in
in His name, we are asking for our own sake. It is not Jesus that needs the answer to prayer. So tuloy po natin, sabi dito sa atin pong silagos yung pinag-aralan, na sabi, this verse does not add the words. If it is His will, when praying for someone else, their will is involved and their doubt can produce or eliminate effect of your faith. However, another person's unbelief cannot affect my prayers for my needs. So kung dapat alam po natin na wala pong pwedeng makakontrol o makaapekto sa ating mga prayer sa Diyos, sa ating panalangin, na kung saan ay katatapos lang natin sa principle of faith, na kung saan ay napakaganda rin po, na kung ating titingnan, halos ang mensahe ay nagkakaisa. Hindi po nagkakalayo kung hindi halos pari-pariho ang mga mensaheng ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya kung titingnan po natin sa Roma chapter 3 verse 3 to 4, na sabi dito, ano kung mayroon sa kanilang higit, sa kanilang hindi tapat, mawawala ba ang bisa ng katapatan ng Diyos? Sa verse 4 sabi dito, hindi, sapagkat tapat ang Diyos, bagamat sinungaling tao ayon sa nasusulat. So, nawa po ay wala na pong sinungaling sa atin. Pinalaya na po, pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya po, dapat nakalaya na po tayo sa kasinungalingan. Sa Hong Kong, may nirebuke nga ako kasi sinagot pa ako na, kunti lang naman Kasi kailangan lang na gamitan mo ng kasinungalingan kasi nga para doon sa sitwasyon. Ang sagot ko, wala pong exemption sa kasinungalingan. Malaki man yan o maliit o mayroon pa silang ginagamit na slight lie, slight lie. Sabi ko, walang slight lie o big lie, pari-pariho pa rin niyang kasalanan. Amen? Kaya nga sabi dito na mawawala ba ng katapatan ng Diyos? Kasi yung tapat, matagal na natin pinag-aralan ito mula pa kay Pastor Tom, na yung sa kanya ko ito hindi makalimutan, na siya po yung nagsabi na ang tapat, kahit balik-baliktarin mo ang litra, ay manatili pa rin siyang tapat. Na dapat tayong mga tinawag ng Diyos o lingkod ng Diyos, ganun po tayo. Mayroon po tayong katapatan, unang-una sa Diyos at pangalawa po sa kapwa. Amen? So nawa po ay nakuha po natin ang mensahe na kung saan ay yun po ang nais ng Diyos, maging tapat po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kung tapat po tayo individual, ganun na po kasi yun, na kung tapat po tayo sa Diyos, magiging tapat po tayo sa kapwa. Marami, tapat naman ako sa Diyos, ayokong maging tapat sa Kanya kasi hindi rin siya tapat. Hayaan po natin yung hindi tapat sa atin, basta tayo ay tapat. Pag tapat po tayo sa Diyos, magiging tapat din po tayo sa ating kapwa. Hindi po pwede yung magkahiwalay na tapat ka sa Diyos at hindi ka tapat sa kapwa mo. Kasi alam po natin, pag hindi po tayo tapat sa ating kapwa sa anumang bagay, either tayo po ay nagkakasala. Amen? So pangalawa po, yung number 1 is nag-aralan dito sa in the name of Jesus is in prayer, at ang pangalawa in combat. Na kung saan ang in combat, tingnan ko po sa dictionary, ito po'y labanan. Ngayon, sa mundo, ang naglalaban yung mga advertisement. Pagandahan ng advertisement, pagandahan ng kanilang mga produkto. Pero tayo, iisa po ang atin pong ipinaglaban, na ito po'y lumaganap sa buong mundo, walang iba kung hindi yung totoong pananampalataya at pananambahan sa Diyos. Na tayo po'y nananalig na lahat po ng wasakin po ng Panginoon, lahat ng doktrina ng religion, tayo po'y magkakaisa na yung nais ng Diyos, yung John 4:24, worship God in spirit and in truth. Yun po yung nais ng Diyos, na tayo po'y magkaisa, na siya po'y purihin sa espiritu at katotohanan, kasi ayaw po ng Diyos yung pagpupuri na nagmumula lamang sa bibig, hindi nagmumula sa puso ng tao. Kaya nga sa ating binasa din sabi, sinungaling ang tao. Nanawa po tayong mga Kristiyano, hindi na po tayo sinungaling. Dati tayo sinungaling nung wala pa tayong tamang relasyon sa Diyos. At ngayon ay hindi na po tayo sinungaling sapagkat nasa katotohanan na po tayo sa salita ng Diyos.
Amen? So kung titingnan po natin sa Mark 16, 17, and 18, ito po yung in my name. Tingnan po natin, Marcos 16, 17, and 18. Sa book of Mark 16, 17, and 18, nasabi dito, sa verse 17 ng Marcos, ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sinong magtataglay ng ganitong kapangyarihan? Ang mga sumampalataya. Sa pamagitan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Natalakay natin ito kagabi. Kung saan, taglay po natin yung kapangyarihan, yung authority na magpalayas po ng mga demonyo. Ano pa? At magsasalita ng iba't ibang wika. Sa verse 18 sabi dito, sila'y hindi maano o dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Tandaan po natin, huwag po tayong mawala sa focus na hindi po tayo magpapagaling. Gamitin lamang ng Diyos ang ating kamay upang maging kamay ng Diyos na ipatong sa may karamdaman at ipag-pray. Kung atin pong titingnan yung authority, yung panalangin ng authority, hindi po yung pahabaan, kung hindi i-release lang yung kagalingan at ura-urada nandoon nangyayari at nagaganap ang kagalingan. Kung atin pong titingnan, muli nating tinatalakay dito yung huwag po nating subukin yung kapangyarihan ng Diyos. Na sabi nga dito, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, na kung alam natin yan ay cobra, ay talagang anong tawag doon? Yung pag nakatuka ay ura-urada kang mamatay, mabagsik, o kaya ay delikado. Kasi siya po ay may tawag dyan na kung saan ay pag natuka ka, hindi ka magtatagal ay patay ka na, ura-uradang mamatay ka. At yung lason naman, depende sa klase ng lason, maaaring maligtas pa tayo pag nadala sa doktor, pero mayroong klase ng lason na sandali lang ay mangisay ka na at madido na. So, wag po nating subukin na kahit tayo yung mga lingkod ng Diyos o tayo anak ng Diyos at nasa atin lahat yung pananampalataya, mayroon na tayong relasyon sa Diyos, may nagsisisi na tayo, mayroon na tayong integrity at mayroon na tayong totoong pagsisisi at mayroon na tayong pananampalataya at ngayon na nasa authority. Huwag po nating subukin na alam po nating lason yan pag atin pong ininom, ano pong mangyari sa atin, sigurado na hindi tayo mabubuhay. Ang sinasabi lamang dito na hindi po natin alam kung may naglagay ng lason saan man nilalagay sa ating kakainin o sa ating inumin, na pag ito'y ating ininom, na tayo po'y sumusunod sa Diyos, hindi po tayo mamamatay, hindi po tayo masasaktan sapagkat tayo po ay protektahan ng ating Diyos na buhay. Amen? So nawa po ay maliwanag na po sa atin yan. Kaya nga sabi dito na ibinigay sa atin yung kapangyarihan, yung taglay natin bilang mananampalataya, at ganun din yung kung tayo mananampalataya, taglay po natin yung kapangyarihan, authority ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, na yung ability, hindi po, kaya po maraming Kristiyano na nangihina o nag-backslide kasi ang laging ginagamit pagdating sa spiritual na katayuan ay ginagamit yung ability. Na ang ating ability o kakayanan may hangganan. Na kahit tayo ay malakas ngayon, kung nasa kabataan pa tayo, malakas tayo at pagdating na natin sa katandaan, doon na natin makita na may hangganan po yung ating lakas. Amen? Kaya nga sabi dito, in my name must belongs to every child of God. Magsabi nga ng amen yung child of God. Amen. Kaya sabi dito, in my name must belongs to every child, sa lahat ng belongs to every child of God. Amen. So, tingnan po natin Acts chapter 4 verse 10 to 12. Tingnan natin sa Acts chapter 4 verse 10 to 12. Gawa sa Tagalog. So sabi dito sa verse 10 ng Acts, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan ay lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesu Kristong taga Nazaret. Siya ay inyong ipinaninong pangalan na ang nagpapagaling, si Jesu Kristong taga Nazaret. Kaya nga kung ako po'y nagsasalita na kahit sinong lingkod, wala pong kapangyarihan, kahit sabihin na siya ay great man of God, yan sila ni Binihin, si
sila Joel Osteen, si Joseph Prince, mga great man of God sila, pero wala po silang kakayanan. Sa pangalan nila magpapagaling ng karamdaman. Ang tanging magpapagaling lamang, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo na taga Nazaret. Kaya sabi dito, siya inyong ipinako sa cross, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang verse 11, ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang magiging batong panulukan. Verse 12, kay Hesukristo lamang matagpuan ang kaligtasan. Kanino po lamang matagpuan ang kaligtasan? Kay Hesukristo lamang. Kaya nga sabi dito, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan, lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen. Kasi kung ating titingnan na pangalan lamang niya ang ibinigay sa silong ng langit sa sukat ikaliligtas ng tao. Sinong mga tinutukoy ditong tao? Tayo po. Kaya po, tayo po'y naligtas sa kagandahang loob ng Diyos. Kung sabi sa Efesos chapter 2 verse 8, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa dahil tayo'y mabuti at dahil sa tayo hindi makasalanan. Yung kaligtasan po ay biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Depende na lang yung ayaw tumanggap ng kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos. Amen? Kasi kung titingnan po natin sa John 14:6 na sabi ng Panginoon, ako lamang daan at yung katotohanan at walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So sa pangalan ng Panginoon. O kung titingnan po natin yung Ephesians chapter 1 verse 21 to 22. Tingnan natin anong sinasabi ng Book of Ephesians. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapahamalaan, kapangyarihan. Kanino yung kapangyarihan? At kapamahalaan, kung hindi nasa atin pong Panginoon. Kaya sabi dito, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan, higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Hallelujah! Hindi lamang sa panahong ito, kung hindi pati sa darating. At sabi sa 22, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginagawang ulo ng iglesia. Amen. Hallelujah. Kung ituloy po natin ang 23, sabi dito, ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na mapuspos sa lahat. Amen. Na tayo po'y dapat mapuspos, kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng banal na Espiritu, bawat saglit ng ating buhay upang hindi po natin maisip na tumalikod sa Diyos o ayaw sumunod sa Diyos. Amen? So, maliwanag po yun. Na dito po sa Book of Acts chapter 10 verse 24, sa Gawa 10 verse 34, ito po ay sabi dito, God is not a respecter of person, na hindi po ang Diyos hindi po nagtatangi. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Tingnan po natin yung Acts 10:34. Gawa chapter 10 verse 34. Nasabi dito, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Amen? So mismo si Pedro na nagsabi na walang itinatangi ang Diyos. At atin na pong nababasa ang salita ng Diyos na patunay maging sa Colossians 3:25, Colossians 3 verse 25, na sabi dito, ang makasalanan naman ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang itinatangi. Amen. Na tunay na tayo po ay hindi po natin tinitingnan yung kasalanan ng iba, ang atin pong laging bantayan yung ating sarili sapagkat sabi po ng Colossians 3:25, makasalanan naman ay sisingilin niya sa kanilang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang itinatangi. Na kung yung kasalanan na hindi pagsisihan ay darating ang panahon na ito po sisingilin po sa bawat isa sa atin kung tayo may gumagawa ng ganon. So ito po yung patunay ng mga verses na ang God is not a respecter of person, na kung saan ay persons, na kung saan mababasa rin po natin sa Ephesians chapter 6 verse 9 na sabi dito, mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan sapagkat alam ninyong kayo'y pari-pariho alipin
ng iisang Panginoon. So, maging amo man at katulong, tayo po'y pare-parehong alipin ng Diyos. Salamat sa Diyos sapagkat hindi lang tayo alipin ng Diyos, kung hindi tayo yung mga anak ng Diyos. Sabi dito, tuloy po natin na sabi dito, alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Amen. Na yung Diyos na ating sinasamba at pinupuri, wala pong itinatangi. Hindi po tinitingnan yung ating hitsura, hindi po tinitingnan yung ating galing. Ang tinitingnan ng Diyos yung ating puso, kung handa ba tayong sumunod sa Diyos. Amen. Kung tingnan po natin, ganun din sa Book of Roma, na ito po ay yung hindi po ang Diyos ay is not respecter of person. Bababasa din po natin sa Roma 2:11 na sabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi. Sabi nga, for God does not show favoritism sa English na salita, sa magandang balita, na kung saan ang Diyos ay, for God does not show favoritism, na wala pong paborito sa Diyos, wala pong itinatangi ang bawat isa, pantay-pantay po tayo sa paningin ng Diyos, magkakaiba lamang tayo sa ating kalagayan, depende po yun kung paano po natin ipinamuhay ang salita ng Diyos. Doon lamang tayo magkakaiba. Ganon din sa anointing, doon po tayo magkakaiba. Yung iba, bakit nakikita ang lakas ng anointing? Depende yun sa pakipag-ugnayan natin sa Diyos. Kaya nga sabi kong ikaw, kung gusto mong maging anointed, doon ka sasama sa mga taong anointed. Ang kasama mong mga taong hindi na mumuhay sa Diyos, siguradong wala ka ring anointing. Imbis yung anointing kukunti sa iyo, mawawala pa kung ang hindi po natin pinipili yung sinasamahan. Kung ako'y papiliin ng mga kasama, mas gustuhin ko na yung kahit matatanda, basta namumuhay sa salita ng Diyos. Doon na lang ako sasama. Pero sa mga kabataan ngayon, iba ang mga kalidad ng mga kabataan ngayon. Barkada. Pero sa atin, sapagkat ako hindi ko po yan naranasan yung barkada, at ako po mula ng mamulat, ay na-focus na po sa pagsisikap, pagtatrabaho para mabigyan po ang aking pamilya ng magandang buhay. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng magandang buhay. Na yun pong ating kakayanan o lakas may hangganan, pero ang Diyos na nagmahal sa atin, siya po ang tunay na makapagbibigay sa atin ng magandang bukas at buhay sa bawat isa sa atin. Amen? So, isa pa, ganun pa rin po sa yung God is not respecter of person. Mababasa rin po natin sa 2 Chronica chapter 19 verse 7 na sabi dito, matakot kayo sa Kanya. So, dapat po magkaroon po tayo ng, lagi kong sinasabi na, kasi sabi ng Biblia 365 times na sabi, fear not, huwag po tayong matakot. At kailangan lamang na magkaroon tayo ng iisang banal na pagkatakot, at kanino po yun? Ay dapat po magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kung mayroon po tayong banal na pagkatakot sa Diyos, matakot po tayong gumawa ng kasalanan. Matakot po tayong tumalikod o sumuway sa Diyos kung mayroon po tayong banal na pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, matakot kayo sa Kanya, maging maingat kayo sa paghatol. Alalahanin ninyo, hindi natutuwa si Yahweh na yurakan ang katarungan o magkaroon ng kinikilingan at suhulan. Yan, dito sa ating bansa, ang usong-uso niyan para madali kang makalakad kung mayroon kang nilalakad ng mga papers o ano pa man. Kailangan katulad ng mga driver, pag nahuli ng mga pulis, wala na yan ngayon. Dati, paipitan na ng para hindi na tuluyang hulihin. Hindi kunin ang ID, mayroon ng iniipit na pira. Kaya maraming pulis na kinukonsinti din mismo ng mga driver na dapat hindi po tayo ganun, na tayo po ay hindi po pwede na ang tama ay maging mali, hindi rin po pwede na ang mali ay magiging tama. Kailangan lagi po tayong nanindigan sa tama. Kaya nga ang ating pinag-aralan ay authority, na makita po sa atin yung tunay na authority ng Diyos, na taglay po natin na lagi po tayong tumayo sa tamang sitwasyon, tamang pamumuhay. At ano man ang ating kalagayan, lagi tayong nanindigan sa tama sa pamagitan ng salita ng Diyos, na siya po ating gabay upang matuwid po ang ating tamang pamumuhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa. Amen? Kasi kung titingnan po natin dito sa 2 Chronica chapter 19 verse 7 na
nandito po yung, sabi ko nga, dito sa Pilipinas uso kung halimbawa may nilalakad ka o yung papers mo mayroon nang nakaipit doon para i-approve, pero dapat hindi po yun ang ating gawain. Parang katulad din sa banal na kasulatan na si Balaam ay inutusan na sumpain ang mga Israelite kasi alam ni Nabat na laging pinagpala ang mga Israelita at inutusan niya sa Balaam na upang sumpain, pero imbis na sumpain ni Balaam, ang nai-release po niya ay hallelujah. So tuloy po tayo kung saan ay mababasa po natin sa Deuteronomy 7. Ito po ay kasama pa rin sa God is not respecter of person. Sa Deuteronomy chapter 10 verse 17 na sabi dito, pagkat si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kilabot, pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi na susuhulan. See? Na kung saan ay ang Diyos na ating sinasamba at pinupuri, siya po hindi nasusuhulan at pantay-pantay po ang tingin niya sa tao, na dapat po tayo, hindi, ganun din po tayo, hindi nasusuhulan pagdating sa tamang pamumuhay o kaya'y tamang pananampalataya na hindi po pwede na ating i-compromise yung ating pananampalataya sa ibang doktrina o ibang katuruan. Kailangan po manindigan po tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, naunawaan po natin yung ating tinatalakay sa about the name of Jesus, na kung saan ay dadako na po tayo sa book of Matthew, na tinalakay rin po natin ito kagabi pero inulit po uli na sabi ni Guyi and therefore, na kung saan sa Matthew chapter 28, 18 to 20, na ito po yung tanging goal o bakit tayo tinawag ng Diyos, sapagat ito po yung nais ng Diyos na atin pong ito po yung nais ng Diyos na pinapagawa sa bawat mananampalataya at tatawagin pa ng Diyos na tayo po'y nilikha, tinawag ng Diyos upang ito po yung ating tunay na goal sa buhay. Yung Matthew 28, 18 to 20 na sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yun, inulit na naman na kung ating baybayin sa ating pag-aaral, paulit-ulit ang salita ng Diyos na itinuturo sa atin. Kung tingnan po natin sa 19, sabi dito, kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya po yung ating pong doktrina ay Trinitarian po, na kung saan hindi po pwedeng mawala yung Ama, hindi rin po pwedeng mawala yung Anak, hindi rin po pwedeng mawala ang Espiritu, sapagkat yung isang Diyos sa langit ay nagkatawang tatlong persona sa lupa, Ama, Anak at Espiritu. So, yun po yung ating mga gawain na ipinagkatiwala ng Diyos, na tayo po ay humayo, ipangaral ang kanyang mga salita at bautismuhan po natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At sabi sa 20, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Kaninong utos? Ang utos ng Diyos na ituro. Ito po yung ating, kung ano yung ating natutunan, siya rin pong ating ituturo sa ating tuturuan. Kung yun po ang ating ginagawa, hallelujah, ito po yung gagawin ng Diyos sa atin. Kaya wala pong mabibigong mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, sapagkat ito po yung sabi ng Diyos, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Yun po ang napakaganda na hindi po tayo hinihiwalayan ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa Silagos, here the church is being authorized to go forth in His name and do something about the situation which exists. So, tingnan po natin, Hebreo 10 verse 12 to 13. Punta po tayo ng Book of Hebreo. Hebreo chapter 10 verse 12 to 13. Sabi dito, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang mapasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. At naganap na po yun. Sumuko na talunan na si Satanas, sapagkat ang kumakalaban sa Diyos, walang iba kung hindi si Lucifer na dating anghel at worshiper ng Diyos. Kung atin pong basahin sa Book of Revelation chapter 12, na inihulog na po siya sa lupa, kasama ang 1/3 of angels.
na kung saan totoo po yung mayroong naninirahan sa mga bato o saan mang sa kahoy. Hindi pa siya hinulog sa lupa, ang pangalan po niya ay Lucifer. Pero nung hinulog na siya sa lupa, ang naging pangalan niya ay si Satanas o dambuhalang dragon. Sapagkat siya, nung siya po'y akyat panawag sa trono ng Diyos, siya po'y leader. Kaya yung mga worshiper wag pong magmataas, baka maging tulad po ni Lucifer na ibinagsak sa lupa kasi umiral po yung kayabangan. Ito, pag umiral po sa tao yung pride, ito po yung kababagsakan. Kahit sinong lingkod ng Diyos, pag dumating po yung oras na nagmamalaki o kaya yumabang dahil sa ginamit ang authority, ginamit yung faith, ginamit yung integrity, nakita yung kilos ng Diyos na ganun kakapangyarihan, wag po nating angkinin. Lahat ng papuri ay hindi po sa atin, kung hindi, lahat po ay atin pong ibalik sa Diyos. Kasi mahirap pong angkinin po natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Tulad ni, sino ba tong inangkin yung kaluwalhatian ng Diyos ay si Herodes. Inangkin niya ang kaluwalhatian ng Diyos, ura-urada siya inuod. Kaya ito po ituro po sa atin na anuman ang gawin ng Diyos sa pamagitan natin at paggamit natin ng authority, huwag po nating abusuhin yung authority ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, na anumang gawin ng Diyos ay kailangang ibalik po natin sa Diyos ang papuri. Hindi po papuri sa bawat isa sa atin o papuri ng sinuman. Ang papuri ay sa Diyos lamang. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin. Maaga rin po akong matapos ngayon. Dito po magtatapos yung MP3 2. Sa Mateo 18:19-20. Tingnan natin. Sa Mateo 18:19 verse 19 to 20. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tingnan po natin. Sabi dito sa verse 18, sinasabi pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng ating Ama na sa langit. Sinong magkaloob? Yung ating Amang nasa langit. Sino bang nasa langit ngayon kung hindi ang ating Panginoon? Kaya sa pananalangin, kung ito po ay about prayer, sapagkat kung titingnan po natin, kung tayo po ay isang grupo, kung mayroon pong taliwas, hindi po ma-agree sa panalangin, parang mayroong hindrance, parang hindi ura-uradang tinutugon ng Diyos, madidiscern po natin na mayroon pong balakid. Kaya nga po, sabi dito, kung may 2 o 3 nagkaisa sa panalangin, hingin po natin yung ating gusto sa pangalan ng Ama. Ito po ay Amang nasa langit, ay ito po ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi dito sa 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. Hallelujah. So, hindi po nangangahulugan na ang pinagpala lamang ng Diyos yung marami. Ang tinitingnan ng Diyos yung totoo, na kahit kukunti, pag ito'y totoo sa Diyos, hallelujah, makikita at mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, na kung saan ay tunay na ang kapangyarihan lamang ng Diyos o authority ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin ang siyang tunay na magbabago at magbibigay sa atin ng kasaganaan. Na yung authority ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ay huwag po nating abusuhin, kung hindi gamitin po natin ito sa kapurihan ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito sa verse 19, na sabi dito sa ating lesson, sa verse 19, if it's caught alone, we will miss what the Lord is saying. So we need the next verse in 20 to understand why. So kailangan po nating intindihin, hallelujah, kung bakit. So maunawaan po natin, kasi yung salita ng Diyos wala pong nawawala dito. Hanapin lamang po natin yung kaparis at atin pong matatagpuan. Kaya dito po sa ating pinag-aralan, hallelujah, napakapalad po natin na tayo po ay natututo at ipinagkaloob po sa atin na nagmumula sa malayong lugar at nakaabot sa atin ang katuroang ito na magbibigay po sa atin ng lubos na katatagan sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi dito na this is not referring to a church service. He is talking about to on earth who are agreeing. So, kung tayo po'y mag-agree na nandoon po, tayo po'y nagkakaisa na tulad ng ating pinag-aralan kagabi,
nandoon po yung divine ability ng Diyos na i-release po sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi dito, why will it is work for them? So ito po yung ating tatalakayin sa sunod, sa pangatlong MP3. Continuation ng in the name of Jesus. Amen? So, hallelujah, kasi pinakinggan ko po yung MP3, dito po nagtatapos, dito po nag-i-in yung pangalawang MP3. At salamat sa Diyos kung saan ay hindi po tayo umabot ng 1 oras kalahati. 1 oras at 5 minutes lang po tayo. Amen. Nawa po tayo ay pinagpala po sa salita ng Diyos natin pong tinatalakay sa gabing ito. At sa next Thursday po muli, tatalakayin po natin yung MP3 number 3. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, we glorify your name, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, na tunay na ikaw ang Diyos na patuloy na nagtuturo sa bawat isa sa amin. At tunay, Ama, salamat at pinagkatiwala mo sa amin ang kapangyarihan ng authority na kung saan ay patuloy naming magamit sa pakikibaka sa mundong ito, na kung saan, Lord, na tunay o God, inaamin namin ang aming ability ay mo, Panginoon, ng siyang walang hangganan, na ang ability mo lamang, Panginoon, ang may kapangyarihang magpagaling, kapangyarihang magpalaya, at kapangyarihang magbago ng buhay ng tao, O Lord God. Salamat po, Panginoon, tunay na ikaw ang Diyos na dakila, Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat, na nagmahal sa amin, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Dalangin ko po, Panginoon, lahat ng mga anak mong nag-aaral sa Batch 1, O God, na tunay, Panginoon, na pinagpala mo ng bawat isa sa amin, from head to foot. Salamat po, Panginoon, at tunay, O God, dinideclare namin in the name of Jesus sa lahat ng mga anak mo, O God, anumang, tulad ng sinabi sa Matthew 18:18, anumang tatalian namin sa lupa, tatalian mo sa langit, at anumang pakawalan namin sa lupa, pakawalan mo sa langit right now. Talian namin ang lahat ng kaguluhan sa mundong ito. Lahat ng may sakit at karamdaman ay amin pong dinideclare in Jesus' name ay pinagaling mo na, O God. At salamat, Lord, sa lahat ng, O God, mula kay Pastor Rick, Pastora Susan, Pastora Rowena, Pastor Mon, maging si Pastora Hilin at Pastor Rodel, Panginoon, at Pastor Richel ng Quirino, si Pastor JB, Lord, at sa lahat ng mga tatawagin mong mga lingkod hanggang sa mga leader ministry, hanggang sa mga member, tunay, O God, na patuloy mong tawagin ang bawat isa sa amin upang patuloy na magawa at maisagawa ang plano at layunin mo sa amin sa pagkatawag mo sa amin na sabi mo sa Matthew 28:19-20, Go ye and preach the gospel and make disciples to all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At magagawa namin ito, Panginoon, kung kami nagkakaisa sa layunin at nagkakaisa sa tungkulin na pinapagawa mo sa amin, na magkaroon kami ng tapang upang patayo, ipahayag ang iyong banal na salita, O God. Salamat po, Panginoon, magang gawain ng Hong Kong, continue to bless them, O God. Kilusan mo lagi ang lahat ng tinawag mo at naroon na mamahala, Panginoon, si Teresa Late, O God, at katuwang nila si Marilyn at Annalie, maging si Janet, Lord. Salamat at ikaw ang Diyos na patuloy na kumontrol sa kanilang mga buhay, na anuman ang maging desisyon nila, O God, ay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Ama, maging ang mga pastor mo, Panginoon, na tinawag ng Life of Truth, tunay amin pong inaangkin na taglay po namin ang buhay na totoo sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, at tunay, O God, dinideclare po namin na pinagpala mo na kami sa mga araw pang darating, na kung saan ay taglay-taglay namin ang iyong biyaya na walang katapusan na patuloy na dumaloy sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa tunay na ability na nanggagaling sa iyo, na magagawa namin ang lahat sa pamagitan ng iyong kapangyarihan na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Lord, at maingat po namin na binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon, sariling tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Papuri po sa Diyos at good evening po sa lahat. Pinagpala na po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Bye-bye po. Shalom po sa lahat.